Hi! Mahilig kasi akong magsulat. Minsan kung ano yung napapakinggan ko, sinusulat ko siya or kung ano yung napakinggan kong feeling kong maganda, sinusulat ko yun. And dito, meron akong sinulat dito na galing kay Doc Atoy. So, kilala naman natin mostly si Doc Atoy. So, sabi niya, pagkagising daw natin sa umaga, kailangan natin mag-inhale, exhale ng 10 to 15 minutes a day. Then next, kailangan daw natin uminom ng tubig para hydrated tayo lagi. So, at least 8 to 10 glasses a day. Then, sabi niya din, kailangan din natin magpainit araw-araw para or at least 5 to 8 minutes. Tapos, yung bracket nun daw is to 6 a.m. to 8 a.m. Tapos, kailangan din natin mag-exercise ng 5 to 10 minutes. So, gagawin niya natin everyday. And dito sa baba, meron siyang trivia. So, ang trivia niya is about sa high blood. So, ang high blood, sabi niya, alam mo ba kung bakit kayo may high blood? So, barado yung mga veins natin. Kaya tayo nagkaka-high blood. So, according to survey, kaya daw barado ang veins dahil sa cold drinks. So, cold drinks, ibig sabihin malamig. Dito may nakalagay, no? Sulat yan. So, pag 3 years old ka pa lang daw, yung veins mo is ganyan pa. So, yung ibig sabihin, daluyan ng yung ugat natin. So, straight pa siya, no? So, maluwag pa. Pero, tumatanda na tayo syempre sa lifestyle natin. So, kumakain tayo ng mga mamantika. Tapos, after nyan, iinuman natin ng malamig. So, ang nangyayari, nagkaklag siya dyan. So, sumisikip na yung ating ugat. So, kaya siya tayo nagkaka-high blood kasi hindi tayo makahinga, diba? Kasi nga, barado ang vein natin. It's because sa mga pagkain na kinakain natin. So, maliit ang chance na sa hereditary siya or mana siya nang galing. So, prone ka sa high blood kasi nga, ang family mo ganyan na. Pero kung ang lifestyle ng family mo ay susundin mo, sigurado ganito din ang mangyayari sa'yo. Ayan. Trivia in Hong Kong or China. Dito is 2% lang ang population na may high blood because they drink hot tea in every meal, especially warm water. Tapos, ang tendency, wala ng proper circulation sa anumang organ ang nakakapasok sa circulatory system o sa heart. So, ang nangyayari dahil wala ng proper circulation ang heart, magpapump ng 3 times faster than usual. Tumitibok barado kaya naging high blood pressure kasi bumababa ng mabilis ang pressure. Sige.